Pagkalipas ng 7 araw, dumating ang barko sa Wuhan. Umalangaw-ngaw ang sigaw ni Mujin mula sa loob ng kanyang silid. Sumilip naman sina Lai Chong at Hong Jusan para alamin kung bakit biglang sumigaw si Mujin. Ang walang hiyang iyon, sabi ni Mujin, at ito ay nanginginig ng dahil sa sobrang galit. Samantala, mabilis na pinatakbo ni Miyong ang kanyang kabayo habang masayang tumatawa. Isinigaw niyang nakakuha siya ng isang banal na espada at sinabing matagumpay ang kanyang unang pakikipagsapalaran sa Jiangho. Sa lupain ng angkan ng Namgang, may isang tagapag-alaga ng kwadra na nagdadala ng kabayo papunta sa establero. Pinakain niya ito habang natatawa at sinasabing kung kakain ito ng ganoon kabilis ay sasakit ang tiyan nito. Napansin ng lalaki na madumi ang likurang bahagi ng kabayo, kaya naman, naisip nito na tumakbo siguro ng mabilis kaya ganoon ang nangyari. Siguradong pati si Young Master ay marumi din. Gayunpaman, umaasa lang ako na masisiyahan ang pinuno ng angkan sa mga nagawa ng Young Master sa kanyang unang paglalakbay. Nakakalungkot kung siya ay mapaparusahan matapos niyang tuluyang makauwi, sabi ng lalaki. Samantala, sa Dragon Ascent Pavilion, nakatayo si Miyong sa labas nito, balot ng putik at nakasukbit sa kanyang likod ang ninakaw na espada. Itinaas niya ang kanyang ulo na nakatingin sa langit na tila nag-iipon ng lakas ng loob. Makalipas ang ilang sandali, pinagpag niya ang dumi sa kanyang damit, sinampal ang magkabilang pisngi upang ihanda ang sarili, at huminga ng malalim. Sa biglang bagzo ng determinasyon, marahas niyang binuksan ang pinto at sumigaw para sa kanyang ama, ipinahahayag ang kanyang pagbabalik mula sa kanyang unang pakikipagsapalaran sa Jiangho. Sa loob, 3 matatanda ang nakatayo habang nakatingin sa kanya. Lumuhad si Miyong at inilapag ang ninakaw na espada sa harap niya, at itinaas iyon nang nanginginig ang mga kamay. Mayroon akong isang bagay na kailangan kong agarang ipresente sa iyo, sabi ni Miyong sa kanyang ama. Siguro nga, ito ay isang bagay na kailangan mo ring agarang ipakita sa akin sa sandaling ikaw ay makabalik. Tiyak na ito ay naging napakatagumpay dahil umabot ka sa puntong manghihimasok ka sa kalagitnaan ng isang pagpupulong kasama ang mga elders, sagot ng pinuno ng angkan. Yumuko si Miyong at iniabot ang espada. Nanginginig ang kanyang buong katawan habang iniaalok ito, at makalipas ang sandali, kinuha iyon ng kanyang ama. Nang gabing iyon, nagdaos ng pagdiriwang ang angkan ng Namgang upang gunitain ang di umano'y tagumpay ni Miyong. Isang handaan upang gunitain ang kanyang unang mga pakikipagsapalaran sa Jiangho. Mukhang ang taong si Namgog Miyong ay anak ni Namgang Jinqian, sabi ni Lai Chong. Ano? Ang Sword Spirit, si Namgang Jinqian, ang isa sa 6 na kataas-taasan, tanong ni Mujin at sobrang nagulat sa sinabi ni Lai Chong. Tama ka. Iyan mismo ang dahilan kung bakit siya nagdaraos ng napakagarbong handaan. Total, naging malaking tagumpay din ang pagnanakaw niya ng iyong espada, sagot ni Lai Chong. Ano? Paano nila naipagmamalaki ang pagnanakaw, sabi muli ni Mujin. Ano, sa tingin mo ba, sasabihin niya, Ama, ninakaw ko ang espadang ito mula sa isang inosenteng tao. Malamang sinabi niya sa kanyang ama na nakuha niya ito dahil sa isang pambihirang swerte, sabi naman ni Lai Chong. Napakasama talaga ng taong iyon, naiinis na sabi ni Mujin. Mali ka. Maganda ito. Isang handaan na maraming nanonood ang perpektong pagkakataon upang mahuli ang isang magnanakaw na ang ama ay si Namgang Jinqian, sabi muli ni Lai Chong. May plano ka ba? Tanong ni Mujin. Plano ba kamo? Sa tingin mo ba, gagana ang kung ano-anong planong bara-bara laban sa Sword Spirit, ang master ng pinakadakilang angkan ng martial arts sa buong Murim, sagot ni Lai Chong. Kung ganoon, hindi ba mas mabuting bawiin na lang iyon mula sa kanya pagkatapos ng handaan? Sa tingin ko, baka makagawa tayo ng alitan kung sisirain natin ang kanilang handaan, sabi muli ni Mujin. Napaka-inosente mo talaga.
Kailangan nating kumilos na parang mga asong ulol dito. Iba ang pag-iisip ng mga mararangal na angkan kumpara sa mga tulad natin. Ang tanging iniintindi nila ay ang kanilang angkan. Iisa lang ang paraan para harapin ang mga ganitong uri ng angkan, ang ipahiya sila sa harap ng iba, parang isang tunay na asong ulol, paliwanag ni Lai Chong. Sa sandaling iyon, napansin sila ng isa sa mga elders na miyembro ng angkan ng Namgang na si Namgang Jinya. Lai Chong, kamusta? Hindi ko inaasahan na makikita-kita dito, pagbati ni Jinya kay Lai Chong. Halos 10 taon na, hindi ba? Nangangati pa rin ba sa gabi ang iyong kaliwang braso na pinutol ko? Tanong ni Lai Chong kay Jinya. Sobra namang nagulat si Mujin sa sinabi ni Lai Chong. Hindi ka pa rin nagbabago, kakaiba ka pa ring magsalita. Natatakot na ang batang kasama mo. Kailangan mong ipaliwanag na kinailangan mong putulin ang braso ko dahil nalalason na ito at kailangan ng gamutan. Gayunpaman, ngayon ko lang nakita na may kasama kang naglalakbay. Sino naman ang binatang ito? Tanong naman ni Jinya. Isa siyang manggagamot na nakasama kong maglakbay. May kailangan din siyang ayusin na usapin sa inyong pamilya, sagot ni Lai Chong. Isang usapin. Anong ibig mong sabihin? Ang sinabing iyon ni Lai Chong ay lubhang ikinagulat ni Jinya. Bago pa sila makapagpatuloy, umalangaw-ngaw ang isang malakas na anunsyo. Ito ay ang pagpapahayag ng pagdating ng pinuno ng angkan ng Namgang na si Namgang Jinchian at ang anak nitong si Namgang Miyong na dala-dala ang espada ni Mujin ng may pagmamalaki. Maraming salamat sa inyong lahat sa pakikibahagi sa pagdiriwang ng unang paglalakbay ng aking anak sa Murem. Siya ay wala pang gaanong karanasan, ngunit sa kanyang paglalakbay, sa pamamagitan ng swerte, nakakuha siya ng isang banal na espada. Ialay natin ngayon ang isang ceremonial na alak sa kalangitan bilang pasasalamat. Makisaya po kayo sa amin sa biyayang ito, at tulungan ninyo kami sa pagpapanatili ng kaluwalhatian ng angkan ng Namgang, sabi ni Jinchian sa lahat ng dumalo sa pagdiriwang. Sumigaw ng pagsang-ayon ang karamihan, binabati ang Sword Spirit at pinupuri si Miyong sa paggawa ng maraming kabutihan. Sa unahan, nakatayo si Miyong sa tabi ng kanyang ama, mayabang ang ngiti habang umiinom. Nang mga sandaling iyon naman, sinabi ni Lai Chong kay Jinya na ang espadang ipinakita ni Miyong ay ninakaw lamang nito kay Mujin. Ang espadang iyon, si Miyong. Paano niya nasabi ang napakalaking kasinungalingan na iyon? Kapag nalaman iyon ng aking kapatid, tiyak na sisirain niya ang chi ni Miyong. Maaari pa nga niyang ikulong si Miyong habang buhay, sabi ni Jinya. Talaga. Gagawin niya iyon sa sarili niyang anak. Hindi niya iyon gagawin kahit sa mortal niyang kaaway, pero gagawin niya sa sarili niyang kadugo, sabi naman ni Mujin. Iyan mismo ang kahulugan ng pangalan ng angkan ng Namgang. Ang pagdungis sa ganoong pangalan ay isang napakalaking kasalanan, kaya't walang magawa ang pinuno ng angkan kundi ituring kahit ang sarili niyang anak bilang isang kasuklam-suklam na kriminal. Lahat ng kawalang katarungan ay kailangang tiisin alang-alang sa pangalan ng angkan. Iyan ang responsibilidad ng ipinanganak sa isang ganoong kadakilang angkan, sabi naman ni Lai Chong. Bigla namang napaisip si Mujin. Ayon sa kanya, kahit na masama ang ginawa sa kanya ni Miyong, nakaramdam siya ng konsensya dahil ang pagbawi sa kanyang espada ay maaaring magdala sa pagbagsak ni Miyong. Sa sandaling iyon, hinawakan ni Jinya ang kamay ni Mujin. Physician Mujin, ako na ang magbabayad para sa kanya. Maaari mo bang palampasin ang kanyang pagkakamali kahit sa pagkakataong ito lamang, pakiusap ni Jinya kay Mujin. Pero Ginoo, putol na sagot ni Mujin. Huwag kang magpatawa Jinya. Kung hihiling ka ng ganyang bagay sa isang binata, ikaw mismo ay dapat nakakaalam na para ka na ring nagbabanta. Sa anong pagkakataon ginagawa iyon ng angkan, na higit sa lahat ay sumasamba sa espada. Hihilingin mong palampasin ang pagkakamali ng isang martial artist na ninakawan ng kanyang espada, sabi naman ni Lai Chong. Hindi ba't siya ay isang manggagamot?
Naiintindihan ko, kasama mo siya, kaya isa rin siyang martial artist bukod sa pagiging manggagamot, sagot ni Jinya. Alam kong nasa iyo ang pasya, Physician Mujin. Humihingi ako ng paumanhin, ngunit, maaari mo bang pag-isipan itong muli? Ang ginawa ni Miyong ay para lamang makuha ang pagtitiwala ng kanyang ama, sabi naman ni Jinya kay Mujin. Alam mo ba ang tungkol sa karma? Ang kanyang mga kakayahan at mga kasalanan ay sarili niyang pananagutan. Nauunawaan ko ang pag-aalala mo para sa iyong pamangkin, ngunit, ikaw ang dapat mag-isip muli sa iyong mga ginagawa. Ang angkan ng Namgang na pinrotektahan ninyo ng iyong kapatid, hahayaan mo bang ang isang batang nagtatago sa likod ng pangalan nito ang maging susunod na pinuno ng angkan? Kung hindi ganoon ang kaso, huwag kang manghimasok, sabi ni Lai Chong kay Jinya. Pagkatapos, naglakad si Lai Chong patungo sa gitna ng pagdiriwang. Itinaas ni Lai Chong ang kanyang paa at lumagablab ang kanyang chi. Napasinghap naman sa gulat sina Mujin at Jinya nang masaksihan nila kung paanong ibinagsak ni Lai Chong ang kanyang paa nang may napakalakas na puwersa. Nabiyak ang sahig sa lakas ng tama at isang alon ng puwersa ang kumalat sa bulwagan, dahilan upang mapaatres ang mga tao. Napuno ng sigawan ang paligid, may isang tinig na sumigaw sa takot, nagtatanong kung sino ang nagpakawala ng ganoong kalakas na yabag. Nagkawatak-watak ang mga tao sa takot at nagbigay ng espasyo sa paligid ni Lai Chong. Matagal na panahon na, Namgang Jinchian. Paumanhin kung istorbo ako sa iyong pagdiriwang, ngunit, narito ako upang kunin ang espada. Ang espadang iyon ay tinatawag na Soul Severing Sword. Ito ay pag-aari ng binatang ito, sabi ni Lai Chong kay Jinchian at itinuro nito si Mujin. Namutla si Mujin nang mapagtanto niya ang ginawa ng kanyang master at dahil sa matinding pagkabigla, biglang napasigaw si Mujin.